A Day in My Life as a Work From Home Mom Solo Parent Edition. Good day everyone! Here's a glimpse of my weekend wrapped in a 3-minute vlog. Bago ako umuwi sa amin ay magluluto muna ako ng banana cake para dalhin ko dun sa isla. Bali pagkatapos ng shift ko ng mga 4 AM, bago ako mag-pack ng mga gamit namin, naghanda na ako nito para habang naghihintay ako maluto ay may ginagawa ko. This is really a good one at na-perfect ko siya kaya isi-share ko sa inyo in a separate vlog ang recipe. We wanted the consistency to be like this and then pour some choco chips to your heart's content. Then transferred it sa baking pan. Nung maluto na isaktong ready na kaming umalis. Bali na sa 5:30 in the morning na nga yan nung makarating kami sa port at may hindi na makapaghintay at tinikman na ang niluto ko. Nung makarating kami sa isla ay nag-tricycle agad kami at nihuot na si Cookie dyan kasi chubby na ang sarap pisilin. Nakarating rin kami sa bahay namin at ang aga ni Mama nagwali sa labas para daw malinis pagdating ng mga main character. Agoy. Nagdala rin kami ng ibang pagkain for the weekend kasi ang hilig namin magsalo-salo at ang tagal ko rin hindi nakauwi kaya na-miss ko rin talaga ang hometown namin. Sabay na kaming nag-agahan bago kami matulog ng sister ko kasi pareho kaming graveyard shift at hindi pwedeng hindi isama itong nonchalant kumpalangga na ang bigat na talaga. What I love about going home ay pinagluluto kami ng papa namin ng fresh na seafoods dito sa isla. May scallops at pitong isda, sabayan ng nilagang baka tapos kapag pinagsalo-saluhan ay nakakalimutan ko talaga ang diet ko. After lunch ay napunterihan ko na nga ang ubi dito sa amin at hinarvest ko na para bang ako ang nagtanim. Gagawa ako ng ubi halaya kaya sana magawa ko to soon. Hindi pa nakontento at pinag-isipan pang i-harvest next time ang mga siniguelas. Babalikan ko yan pag nahinog na charing. Nung hapon na ay nagluto na rin kami ng binignit. Ito talaga ang traditional na ginagawa namin pag Holy Week. Pero dahil hindi kami nakauwi yesterday, ngayon na lang namin gagawin. Better late than never, di ba? At ayan, nakakatakam na talaga at pinakagusto ko dito ay ang rice balls at syempre kamote. Natakam na naman ako ulit nito at sana nagdala ako dito nung umuwi ako Nung gumabi na nga ay nagpaalam na kami kay Cookie at Kali dahil magdi-dinner kami sa pinsan namin at wag na lang silang isama kasi maraming tao doon. Kawawa naman pero dinalhan naman namin sila ng pagkain kaya paldo pa rin. At ayan, di ba, ang daming ang tao at nagpakabusog talaga kami. Bali birthday yan ng asawa ng pinsan ko. Nung pauwi na kami ay hala, nagbalot na kami dito sa daan at nasama pa si Mama na hindi kumakain ng balot. Bahala kayo dyan, basta ang sarap talaga ng balot para sa akin. And then to end the night ay nag-girls bonding kami by putting on face mask. Pero bakit yung kapatid ko parang abat? Nilagyan ko na rin ng face mask yung sister-in-law ko at naging katuwaan pa namin. Nakisabay na rin sa trip namin ang mga bata kaya halos a supportive auntie nilagyan na rin ng kapatid ko ang mga mukha nila Jeff at Jayon. Ang daming ganap sa araw na to at kinabukasan na ay nagdesisyon na kami manguha ng sea urchins. Gauna-una pa si Cookie at Kali para talagang kumakain ng swaki. Bali namili na lang kami ng nahuling mga sea urchins at kami na ang nag-o-open nito kay sariling sikap lang talaga kami dito kaya walang tig-open para sa akin. Hala, napakasit yun ang bahaw at naubos namin. Habang ako dito nag-i-enjoy sa kain, hala ang mga anak ko nag-enjoy na sa dagat at ang layo na nang narating. Si Cookie feel niya rin ang moment Before we went back to the city, kumain na naman ulit kami ng fresh na seafoods, shells and crabs and squash soup. Si Cookie may ebidensya pa na nag-enjoy sa dagat. And that's all for today. Thank you so much for watching. Bye!